Pinayagan na makabiyahe ang ilang sasakyang pandagat sa ilang lugar na nakaranas ng epekto ng bagyong Nina. At kaugnay po niyan, makakausap natin si Lieutenant Commander Armand Balilo, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. Magandang tanghali po, Lieutenant Commander Balilo. Rafi, magandang tanghali sa lahat ng inyong tagapanood. Opo, saang lugar po yung pinayagan na bumiyahe yung mga sasakyang pandagat? Nauna na rito, kanina mga 10 o'clock itong Matnog Port, tsaka yung tatlong port sa Allen. Na ito na alam naman natin, ito yung talagang naapektuhan at nagpasko. Tatnog, Noche Buena yung mga kababayan natin. At ito po ba kahit anong klase ng sasakyang pandagat pwede nang pumalaot doon? Hindi po. Yung mga roro lang muna sapagkat pinacheck pa natin kung kayang i-withstand ng mga maliliit yung alon. Pero initially itong mga roro vessels muna. Pero eventually kung maganda ng panahon, lahat na ho yan. So para lang po malinaw, as of now, mga roro vessels o yung malalaking sasakyang pandagat pa lamang po yung pinapayagan doon at huwag muna yung maliliit. Yung maliliit, pinapacheck pa ho namin kung okay na siya doon sa station commander namin. Kasi mahirap magpakampante kapag kaalis pa lang nung bagyo. Yung ibang mga ports sa Bicol, baka anytime now ay mag-submit ng report sa amin na pinayagan na rin po. Inintay lang namin. Ilang pasahero po yung apektado dito sa pag-ubawal no, na paglalayag dahil dun sa bagyong Nina at ngayon nga bumabiyahe na? Sa kabuuan, ang stranded natin kanina may 10,900 pa. Pero ang bulk nito dito sa may Matnog na umaabot ng mga 5,000. Ang queuing dyan, 4 na kilometro, Rafi. At itong sa may Allen, merong may 1,000. So ito yung mga talagang mga pinaka-apektado. Yung Batangas ay hindi pa natin kiniklear, yung Mindoro hindi pa rin po, tsaka yung Lucena. Hinihintay pa natin na gumanda yung panahon at tsaka pa lang natin sila papayagan. So far, wala naman po lumalabag sa inyong mga pag-uutos na huwag maglayag, lalo na po yung mga malalaking mga shipping companies. Wala na po report at maigpit po ang bilin ni Secretary Tugade na talagang pagka mayroong mga pagbabawal, ipatupad yung regulasyon. At lahat po ng aming units na affected nito ay binigyan ng direktiba ni Commodore Garcia, ang aming officer in charge, na talagang to the letter, ipatupad itong mga regulasyon namin. Well, maraming salamat po sa inyong oras. Okay, si Lieutenant Commander Armand Balilo po, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard.